Ito po guys ang isang mahirap kapag tinubuan ng damo ang ating mga boros tail. Kasi kapag tinatanggal natin yung damo ay maaari pong matanggal yung mga dahon niya. Kasi napaka-sensitive po nitong mga dahon. Masagi mo lang po ng konti ay natatanggal na. So ngayon tumaas po yung damo. Ayan, napabayaan ko na yung damo dito. Ngayon, didiligan po muna natin bago natin siya bunutin para lumambot po yung lupa. Yan. Hintayin natin siyang lumambot bago natin tanggalin yung damo ng ating boros. Ayan, yan po yung nahihirapan ako kapag tinatanggal ko yung mga damo. Dahil madalas po matanggal yung mga dahon ng ating boros. Lalo na kapag dikit-dikit na po sa ibabaw yung ating mga dahon ng burritos. Katulad nito, may nalaglag na pong isa. So, marami pong natatanggal. Eto, ayan, lumaki na siya. Kaya mahirap pong tanggalin to. Kasi talagang pag nasasagi natin to ng konti lang ay nababawasan po sila. Ito pa namang damo na to, ang bilis pong tumaas. Ayan, pag yung ibang damo po, mabilis lang bunutin. Pero yung ganito, matigas siya. Ayan, oh, mahaba po yung ugat niya. Ayan, oh. Ayan, kasi malambot na po yung kanyang lupa, kaya hindi po mahirap tanggalin. Obe, kaya kinakain ng aking alaga yung damong yan. Ayun siya, oh. Ayan, lagi yan nakabantay dyan. O, kasama ko parati ang aking bebe dito sa aking garden. So, ito medyo mahirap to guys kasi po nasa ilalim siya sumuot ng ating boros. O yun, nakita po ninyo na may nalaglag na dito sa sahig na ating mga boros tail. Ayan, o. So, gagawin natin dyan, air dry na lang natin yung mga nalaglag niyang dahon. Ayan, ang bawal lang po talaga mabasa siya, yung mga natanggal na dahon. Ito, mahirap-hirap po itong isang ito dahil dun sa ilalim siya tumubo sa ilalim ng sanga. Ayan, kailangan nating dahan-dahanin kasi yung yan, medyo mahirap itong isa, matigas pa. Ayan. Mahaba kasi po ang ugat ng mga ganitong klase ng damo kaya mahirap siyang basta-basta mabunot. Ayan, natanggal na yung supling ng boros tail. O yan, naputol na. Oh. Yun, natanggal yung dito, suloy. Yan, mayroon ditong maliit na suloy. O yan, wala tayong magagawa. Kasi pag lumaki ito, mas lalo nang mahirap bunutin. So, ayan na. Oh. Nadala pati yung, ayan, ang haba po ng ugat. Yun. Yung ibang klaseng damo po, mabilis lang siyang bunutin. Yung mga pino yung dahon, at saka yung isa pang klase ng damo. Pero ito talaga guys, lumalaki kaagad. Napakabilis lumaki. Kaya po, medyo mahirap siyang bunutin. O hindi na nga medyo, talagang mahirap siyang bunutin guys. Kaya kailangan, babasain po muna natin yung lupa bago natin siya bunutin. So, ayan na yung ating boros na wala nang damo. Ayan, oh. Medyo may natuyo na po sa kanya. Ayan, oh, kasi masyado nang mainit. Ang panahon po ngayon, sobrang init, tapos bigla siyang uulan o kaya aambon. Katulad ngayong umaga, bigla na lang pong umambon. Ayan. Kala ko tutuloy. Ay, medyo makulimlim yung langit. Baka mamaya uulan. Pero sa ngayon huminto na po yung ambon niya. Yan, may mga tuyo siyang mga dahon. So, sinusungkit ko po yan. Yung mga natuyong dahon, alisin natin. So, ayan. So, isabit na natin siya uli guys doon sa kanyang sabitan. So, dito na siya. Balik na natin guys sa pinagsasabitan niya kanina. Ayan, lampas. O, dyan na siya.
So yung iba, katulad nito, kukunti yung ibang klase yung dahon niya, madali lang pong alisin yung ganong dahon. I-try po natin guys, kunan ng nasa ilalim yung camera. Tingnan lang natin kung okay siya. Hindi pala maganda guys na nasa ilalim yung camera natin. So try lang naman po kung ano yung itsura. Ayan, makikita natin dito na mayroon na tayong tuyong tuyong dahon ng boros sa ilalim. Ayan, hindi ko to nakita. Sa ibabaw yung tingin natin dahil sa nasa ilalim. Maganda rin pala. Katulad dito na isipan ko, binidyo ko dito sa ilalim. Nakita natin na may natutuyong dahon na po sa ilalim para maalis natin. Okay din po pala na nasa ilalim yung camera dahil nasisilip natin yung mga natutuyong dahon. Pwede na natin siyang alisin. Kaysa dun sa kanina, nung nakatingin po ako dun sa ibabaw, hindi ko nakikita yung mga natuyo dito sa ilalim. Ayan, meron na nga po pala dito. Madami rin po palang na-dry na leaves dito sa mga ilalim ng ating boros. Ayan o. Nung nandun ako sa itaas, hindi ko po nakikita yan. Kaya maganda rin po pala itong naisipan ko na tingnan sa ilalim para masilip natin yung mga natutuyong dahon dito sa ilalim. So ayan. O ito, hindi ko na yan nakita. Meron din siya dito guys. O, ayan. Pag sobra pong init, nagkakaganyan po yung mga dahon nila dahil dyan po sila umiinom ng tubig sa kanilang leaves. Kapag tuyong-tuyo na po yung soil nila. Halos lahat po ng ating boros pala ay merong na-dry na leaves. Yan, dahil sa mainit yan, no? Mga nakaraang araw. Yan, mga tuyo na sila. Ayan, may mga tuyo na. So, okay din pala na videohan natin dito sa ilalim para nakikita natin yung kanilang dahon, katulad ng nasabi ko kanina. So, ayan, okay din po pala na tingnan natin sila sa ilalim. Dito sa kabila, madami din naiwan po dito na marami ding tuyong na dahon. Mas marami ito. Hindi ko pa nadala yung aking pangsungkit, ang daliri ko na lang. So, ayan, yung iba nating boros. Ito, lumalago na yung nakalbo nating boros tail.